mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta sa may Daas Throne Place by DMCI Homes, Dominga Street, Corner Belia, Barbara Road, Barangay 45, Pasay. At dadalhin po natin sa may Don Jacinto Building, Salcedo Street, San Lorenzo, Makati. Okay, so magbabalag po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sa abiso ang Interpol, ayon na rin sa kumpirmasyon ng Philippine Center on Transnational Crime. Ang pahayag ng opisyal ay kasunod ng statement ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na naglabas na ng warrant ang ICC laban sa senador kaugnay ng investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Sumampa na sa 204, 204 ang kabuang bilang ng mga nasawi matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas Region. Base sa ulat ng Office of Civil Defense, pinakamarami pa rin ang naitala sa Cebu na may 141 nasawi. Sinundan ng Negros Occidental na may 27, Negros Oriental na may 20 at Agusan del Sur na may 6. May naiulat din na nasawi sa Capiz na 3 at isa sa Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol, Leyte at Southern Leyte na may 2. Samantala umabot naman sa 109 ang bilang ng mga nawawala, kung saan 77 rito o 57 ay mula sa Cebu, 42 sa Negros Occidental at 10 sa Negros Oriental. Tinatayang 156 ang kabuang bilang ng mga nasugatan. Karamihan din ay mula sa Cebu na may 123, 28 sa Negros Occidental, 2 sa Leyte, Surigao del Norte at isa sa Surigao del Sur. Patuloy ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta. Patuloy na pinaalalahanan ang lahat na maging handa sa banta ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa Pag-asa, bago mag-landfall sa Pilipinas ay lalakas pa ang Bagyong Uwan sa Super Typhoon category. Inaasahan ang landfall nito bukas, Linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw. Pero ngayon pa lamang ay makararanas na rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagamat posibleng humina ang lakas ng hanging taglay ng Bagyong Uwan, pagtama sa Sierra Madre ay malakas o madami pa rin ang ulan na ibubuhos nito sa bansa dahil na rin sa epekto ng shoreline. Kaya patuloy na pinapayuhan ng lahat na sundin ang preemptive at forced evacuation para sa mga nasa low-lying areas at coastal area. Samantala, suspendido na ang pasok sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at iba pang probinsya sa Lunes. Kasunod pa rin ay inaasahan magiging epekto ng Bagyong Uwan. Sa Metro Manila, nagsuspende na ng pasok ang Parañaque City, no face-to-face. Samantala sa Bicol Region, Albay, Tigaon at Tinambak, Camarines Sur, ngayon din sa Naga City. Sa Cagayan Valley, suspendido ang pasok sa Tuguegarao City, Cagayan. Samantala sa Calabarzon, suspendido ang pasok sa Alfonso at Indang, Cavite. Alam ko ang mayor namin, si Mayor Gemma Lupigan ay nagsuspende na rin sa Tres Martires. Ngayon din sa San Pablo City sa Laguna, Quezon Province, Lucena City, Morong at Taytay sa Rizal. Sa Central Luzon, wala rin pasok sa Santa Maria, Bulacan, Buangwa at San Fernando sa Pampanga at Angeles City, ngayon din sa Naval Biliran sa Eastern Visayas. Pinagutos ng Department of Transportation sa lahat ng mga attached agencies nito na maghanda sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Uwan. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, inatasan niya ang lahat ng opisyal ng DOTR at mga attached agencies na magbigay ng regular na status at assessment report. Ipinatupad din ng no-sale policy sa mga lugar na direktang tatamaan ng bagyo, alinsunod sa koordinasyon ng PCG, Philippine Ports Authority at Cebu Ports Authority. Samantala sa report ni RH18, Roel Saldico, umabot na ngayon sa 1,245 na pasahero, higit
400 rolling cargos at 5 barko ang stranded sa mga pantalan sa Bicol dahil sa masamang panahon. Jewel Reyes, Jackie Reso, RH Balita. Magandang hapon ho, tanghali sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News Facebook, sa mga nakaantabay sa latest sa Bagyong Yuan, Uuwan, ang tamang pronunciation. Iba, iba, Sabi kasi Yuan. tinanong ko sa nanay ko yan kasi kung ano kami, Ano bang pronunciation sa kanila? Negros Oriental kami sa Dumaguete. Pero hindi rin nila ginagamit yung Yuan. Pero Cebuano daw yun, basta kanang ginagamit ng mga Cebuano. So, iba namang forecasters yung sabi. Pero super typhoon pa rin yan na dapat nating paghandaan. Romel Ibid, magandang tanghali kay Alvin de Torres, Luan Moneta, Edmund Cabrera, Nelson Malinaw, Calvin Revelador, and then si Teresita Atienza at si Daddy Ruel Red. And ma'am, parang napansin natin, no, yung pinaka-naapektuhan po ng grabing baha ay yung Metro Cebu. So, outside Cebu City, which is, sabi nyo nga po, ay iba ang jurisdiction, meron kang Danao, Consolacion, Compostela, Iloan, pati po yung Talisay, ay Tingting, Lanicia, and Pandawe. So, dito lang po ba concentrated or meron pang ibang LGUs ma'am na nag-report din po ng grabing baha? Meron din po sa Brazil because mountain area will be in the kasi in the west part mountainous area of Cebu. That's why medyo matagal din tayo nakakuha sa while pagkuha ng update kasi we were talagang close na talaga walang update, walang signal na so that's walang ba and as for yesterday, first of their day, yesterday because naka-attend naman sila nung aming store president Bongbong po. So, and then they were just Ma'am, in terms of, siyempre, na-down po yung Celso, na-down po yung Oriente, meron na po ba tayong figures as to how much na yung medyo nabalik na po online and yung power po? yes, sa power po kasi yung sa Telcos, sabi naman ready naman, adang namang areas na na-check na nila naman po ganun kadami. Pero it depends on the power. Sa power, yung last update natin yesterday, the present yesterday, because of 60% total. So, when we don't the health, the history po more this last night. So, hopefully, tumaas na po yung number na yan. Ma'am, in terms of numbers naman po ng ating mga families and individuals na naapektuhan, would you have the numbers, Ma'am Izzy? Yung almost sa evacuation centers natin, we're over 200,000. Hindi lang po ito ang completed now kasi ano po, what it is here for connecting nasa evacuation centers po kasi out there yung evacuation centers na yung family sa individual or na ulit at the highest na nandun lahat sa family yung instruction din kahapon ng doctor kasi yung pinibigay ng report ngayon is yun yung mga nakauwi na so sila lang mula sa evacuation center police the numbers po. And ma'am, matanong ko lang, Pero ako sa tayo ng voter effort at the separate meron na platform, wala naman po tayong platform. and nabanggit niyo po yung pamoted, ma'am, kumusta naman po? Do you have word already from the municipalities in the Mountain Island? Sa pamotan po, wala nung reported sa platform. So, although na medyo na island, wala ko tayong wala kong report na po. Pero Dito tayo, pinapunta. Napakalit yata ito. Tama, diretso lang. Diretso? Oo nga, dito tayo pinapunta. Ay, masikip dyan. Sikip ko. Ay, hapon tayo. And nabanggit naman niya, ma'am, yung DSWD at dumating po yung Pangulo ng hapon, kumusta naman po yung ibigay ng relief po dahil sa mga pamilya
at mga kababayan dyan na lumitas? Yes po, nagkaroon naman po ni Secretary Red that there's enough po for all the families, not just in the vaccination center. Kailangan na sa lahat talaga. So, kailangan na talaga po yung naman sa this from the LC. Yun ang talaga. And then, apart from that, regularly, and 10,000 for the destroyed homes, and then 5,000 for the damage. And then, apart from that, the dedication naman po may mga rehab or alternate additional equipment to help augment or reduce the problem of people dito sa mga project na nakuha natin. Pag-clear ng road, lalo na po number 1 kasi yung sa Balakay, yung mga hirap tayo natin. Because as mentioned kahapon ng mayor ng Balakay, area talaga sa Central Highway. Na kahit clear siya, just kasi parang clear siya, ang concern is of the safety of that mga dumadaan. Sa kahapon ng Commission sa Secretary dito. Certain the structure and issues na bata. Malampanin on the western side naman, no? Katabi ng Toledo. Opo, that's the area. Toledo, Malamparan ng Toledo. Sabihin sa mga nakita natin sa mga footages sa mga video, that yung hardest hit po ay Talisay, Liloan, sa Compostela. Is that the same with your assessment, ma'am? Or may ibang LGUs po? Talaga yung kay Marapugan, Liloan po ba? Ma'am, syempre may bagyo po, hindi naman tatama sa Cebu, pero nakadaan po ang signal number 1 sa northern and central parts ng Cebu. Almost the same areas po na naapektuhan ng bagyo. Kumusta po ang weather dyan, yung mga pagkulan yung iba at yung mga preparation? Yes, kasi like na, and then from what we heard from the information officers here in the north, medyo malakataas siya ulan kagabi. Kahapon, warning na in advance si Governor Pam, monitoring na po tayo yung office natin sa barangay, sa Quezon, init na din po sa monitoring for uwan. So, hanap po natin ang instruction dito, as well as hearing signal number 2, kailangan talaga mag-preempt evacuation. So, Rick, Hindi pa naman bumukot dito, no? tayo umabot, Yung ulan. pero Wala pa po. talaga ang Pero sakto ba Manila? Oo, malawak po yung yung ulap niya. Malawak po. Number 5 daw to eh. Ah, Kaya lang po, ma'am, Sakop po talaga ang Metro Manila kasi Northern Luzon yata yung niya eh. bukas ba or sa Lunes? Bukas po. Bukas ng hapon or hanggang sa umaga ng Lunes na daw. sa mga areas kung saan binaha yung bagyo. So, talagang concern natin. Kaya na-post monitoring na po yung ngayon sa rivers natin. Yung kailangan natin talaga nito na kasi before and then for Doon tayo lusot sa may safe north. natin na So, diretsuhin natin yan para mas mabilis. Kasi sa likod tayo na makatipid. Kailangan talaga advance doon. Ang siguro pa nila po ang AJ, ano po ang inyong assurance sa ating mga kabayan sa Cebu mula sa provincial office government? Yes, from the provincial government po, sa instruction po ni Governor Pam, ready na tayo talagang support sa LGU. They're here, we have staff ready, and we're continuously delivering the food packs to all the LGU. Yung direction. Red food, water, and also yung ating assurance we're continuously working with the national government as well as private organizations para mapadali yung paghatid ng ating relief and tulong sa mga affected. AJ, maraming salamat sa inyong oras po, ma'am. Sana po ay medyo mahaba yung pagkat na kailangan sa inyong mga kabayan dyan sa Cebu. Daghang salamat sa inyong po. Thank you po, sir. Ayan po si Miss Kanan po. AJ
Oo, kanan. Ang Public Diversion Officer po ng Cebu Province. Kaya po, dyan lamang po kayo, magabalik pa po tayo sa lipunan. Tapos tawid ka. Una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat. Basta AM, PCMM. Unang-una, nakababahala sa problema. Para dyan, Lemex Marquez ang pambato mo. Ang Lemex Marquez ang gawa ko na uti. Tinutunaw at pinalala pa problema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Gracia Malmo, the Biflex for Lemex. Nanay na ko dito, Agaw malagad ang upo at lemang nakabara. Ang batang matulis, Lemex! Hindi ka naman ang mahal, kaya maalala ng Department of Health na magbilang sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Magiging ang tubig baha, kaya maaaring iwasan ang puso sugat ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Ang mga karanas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw tapos lumusog sa baha kahit walang sugat o konsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center at may discount naman sa mga gamot na pang-iwas nito. Manatiling ligtas sa gitna ng pagkatay. Nagpaalala mula sa DCMM Radyo Patrol Base Reda at DCMM Gane Radyo. Maging nakalagay sa posibilidad ng paglingkod. Pag may naramdamang pagkinig, huwag kalilimutan. Doc, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas. O kaya, imbita sa ospital, magpupunta na ang malalakas na pagkinig. Pag may mga bintang at pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggang di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DCMM Radyo Patrol sa Inspekta at DCMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Ang buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Maraming salamat, Jay. Samantala, dapat tayo sa Pampanga. Kamusta na ang mga paghahanda? Naroon mo ang ating kasama na si Arish Bago Gonzales. Live on the spot dyan po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Arish Bago Gonzales, Val. Paghahanda na sinasagawa ngayon ng iba't ibang mga local government units dito sa buong Region 3 dahil nga doon sa pagpagandaan ang malaking posibilidad dahil nga banta ng communicate ng Bagyong Iwan. Ang District UL ay nandito ngayon sa bahagi ng Pampanga o itong Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
dito sa lalawigan ng Pampanga. At kung makikita ninyo dito sa ating likuran, harapan at sa ating kaliwa, gawing kaliwa at gawing kanan, ito yung mga asset ng PDRRMC ng lalawigan ng Pampanga. Kahapon pa activated yung kanilang emergency response unit dito sa bahagi ng probinsya ng Pampanga. At makikita ninyo dito sa kanilang pinaka-compound yung operation center at nandito lahat yung kanilang mga equipment, yung kanilang mga assets na bantana sakaling kailanganin sa ating mga kababayan ang rescue operation na ay mananalasa. Dito na mananalasa, wag naman sana itong bagyong Wanda. Ang pagagaling lamang namin kanina ang different group kasama ko itong ating pilotos cameraman at si Mukoy Gaddafi Jr. Pagagaling namin sa Office of the Civil Defense Region 3. So nakausap ko kanina itong pinipiling Lieutenant Kayanan, ang Information Officer ng LCD at ng maging ng NDR o itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Region 3 at matamaling kanilang pag-monitor sa nangyayari sa buong probinsya o buong region ng Region 3 at isa sa malaking konsentrasyon ngayon ay ang bahagi ng Aurora, isa sa may pinakadulong bahagi ng Central Luzon na may malaking posibilidad ng pagsama o maaaring doon pa maglandol sa area na yan pagitan ng Aurora, Cagayan at Isabela area yung bagyong si Wanda. Ang binabanggit itong si pinipiling Lieutenant Kayanan, yung kanilang mga non-food items ay kasalukuyang idinidupoy sa iba't ibang lugar dito sa buong Region 3. Yung kanilang warehouse sa bahagi ng airport sa Plaza Pampanga ay activated at nagdidistribute na ng mga pangalan na non-food assets na idinadala sa iba't ibang mga probinsya. Yung 7th Infantry Division naman ng Human Assistance and Disaster Response Team ay nakaprepare na. Yung nagpreparado na yung kanilang mga military trucks na nandiyan sa may bahagi ng Fort Magsaysay sa lalawigan naman ng Nueva Ecija. Dalawang araw ng repetition at upgrade ulit kung saan mga pagkayan Ano po? Dito po tayo. Diretso. Sa may bandang kanan. Diretso lang po. Diretso. Paglagpas lang ako dyan sa main page. Sa unahan. Diyan sa kilid.
Sige po. Ayan. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.